Samantala, tumaas naman po ang presyo ng kamatis at iba pang gulay sa ilang palengke sa Metro Manila. Pumapalo na ngayon ang bentahan ng kamatis sa mahigit 200 hanggang 300 piso kada kilo. Kaya marami po mga nanay binabawasan na po ang paggamit ng kamatis sa kanilang lulutuin. Erlo Bringa sa detalye. Matapos ang handaan dito, handaan doon, itong nagdaang bagong taon o holiday season na kung saan karne ng manok, baboy ang halos inihahanda ng marami sa atin. Nakitaan ng pagtaas sa presyo ng ilang gulay sa palengke lalo na sa Metro Manila. Gulay naman kasi ang mabili ngayon dahil sa marami sa mga Pilipino nais mo nang magtanggal ng umay sa mga kabi-kabilang pagkain sa nagdaang holiday season. Sa Tandang Sora Market sa Quezon City, umabot na sa 300 pesos ang kada kilo ng presyo ng kamatis at kung bibili ka nga ng isang peraso, umaabot ito ng 20 pesos. Nakitaan din ang pagtaas sa iba pang gulay sa nasabing palengke ang patatas na nasa 180 pesos na ang kada kilo, carrots 200 pesos kada kilo, bell pepper 500 pesos kada kilo, sibuyas 180 pesos ang kada kilo habang ang talong nasa 200 pesos ang kada kilo. Na halos lahat sa kanila itinaas ng mula 20 hanggang 100 piso. Ang tendera na si Aling Vilma ay dinadaan na lang daw sa katakot-takot na paliwanagan sa kanyang mga suki kung bakit nagtaas ng presyo lalo na ang kamatis. Hindi na din nila kasi maibaba talaga ang presyo lalo na't nagmahal sa kinukunan nila ng supply. Ay naku, nagugulat sila. Yung 1/4 nagiging 1 piraso o 2 piraso. Tigda 2 piraso na lang binibili nila. Dahil wala ka tayong magawa, mahal. Kaya kunti-kunti na lang binibili namin kasi malaki ang puno, maliit ang kita. Pasensya na, bumawi na lang sila pag nagmumura na. Pero sa ilang consumer, kanya-kanya na lang daw diskarte kung paano ang pagkakasya sa kabila ng mataas na presyo lalo na ng mga gulay. Kaya pa ko ng budget? Kung talagang kailangan, kinakaya. Wala talagang kailangan. Pero pagka hindi masyadong kailangan, hindi na muna binibili. Adjust na lang. Pero hanggat maaari, sana bumaba. Oo nga, sana nga, bumaba na. Ayon sa Department of Agriculture, isa sa nakita nilang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga nasabing gulay lalo na ang kamatis ay dahil pa rin sa mga nagdaang kalamidad sa bansa nitong last quarter ng taong 2024 kaya naapektuhan din ang supply ng mga ito. Because of series of typhoons last year caused extensive damage to the crops in their vegetative and reproductive stages, particularly in regions or areas producing the Solanaceous family crops, kagaya ng tomato, bell pepper, and chili pepper. So, in particular, regions 2, regions 5, region 2, region 5, and 4A. This resulted in significant supply shortages to the above-mentioned crops. Sabi pa ng DA, inaasahan naman na babalik agad ang regular na supply ng mga nasabing gulay. Kaya sana raw na bababa naman ang presyo ng mga ito sa mga susunod na linggo. Nagkaroon ng significant reduction sa production ng kamatis by 45% going into fourth quarter last year. Production may resume this January until February, start din ng dry season, and then expectedly the prices can go back to normal during this period. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.